Meron kasi silang tinatawag na ano doon boring machine. Yung boring machine na yon, yun yung umiikot doon sa mismong tunnel tapos kinakrush nila yung mga bato. Napakalaki na itong bahay na to. Pero yun, abandonado na siya. Pinapangakuan kaming WSS at saka kami mga tao dito, lahat kami dito ay miniting, sir. Tatlong taon Nangako na. sila noon pag November, ganun na nga. Ibibigay na yung Bibigay na. para sa inyo. Pero hanggang ngayon wala pa rin. Pinasukan na nila ng mga gwardya at hinaras yung mga tao na umalis. Paalisin. Sa probinsya ng General Nakar sa Quezon at bahagi ng Rizal ay matatagpuan ang matataas na bulubundukin ng Sierra Madre, isang kabundukang sagana sa ganda, likas na yaman at buhay na patuloy na pinangangalagaan ng mga katutubong naninirahan dito. Ngunit sa kabila ng kahangahangan tanawin at yaman ng likas ng kalikasan, may malaking pangambang bumabalot sa mga naninirahan dito. Habang nananatiling tahimik ang kabundukan, sa kabilang panig ng lalawigan sa bayan ng Teresa ay may mabilis na sumusulong at isa sa mga pinaka-kontrobersyal na proyekto ng pamahalaan. Ito ay ang Kaliwadam Project na itinuturing na solusyon sa lumalalang pangangailangan ng tubig at inaasahan matapos sa taong 2027. Ang Kaliwadam Project ay bahagi ng New Centennial Water Source o NCWS na proyekto ng MWSS o Metropolitan Water Works and Sewerage System. At ang layunin ng proyekto ay madagdagan ang supply ng tubig para sa Metro Manila, Rizal, Cavite at mga karatig lugar na inaasahan makakapagbigay ng humigit kumulang 600 million liters ng tubig kada araw. At ang proyekto ay target matapos sa katapusan ng 2026 at magsisimulang gumana ng taong 2027. At ang proyekto ay may kabuuan na pondo na 15.3 billion pesos at sa kabila ng mga benepisyong maidudulot ng Kaliwadam Project na natili pa rin ang pangamba ng mga katutubong dumagat at ng mga iba pang apektadong komunidad, ito ay hindi lamang tungkol sa tubig at infrastruktura, kundi pati na rin sa pangangalaga ng kanilang ancestral land, kabuhayan at kultura na matagal na nilang pinangangalagaan. At ang proyekto ay simbolo ng hamon sa pagitan ng modernisasyon at pagpapanatili ng likas na yaman at karapatan ng katutubo. Kaya tara, samahan niyo ako sa isang masayang paglalakbay papuntang Kaliwadam. Good afternoon guys, this is Kuya Mario once again. At welcome back pong muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito po tayo ngayon sa Shell Boso-Boso, dito po sa probinsya po ng Rizal. At meron po tayong pupuntahan dito guys sa isa pong napakaganda pong proyekto na ginagawa ng ating pamahalaan. No? At meron po itong total cost na budget na 13.5 billion pesos po. No? At nasimulan po ito ng taong 2022. At ating pupuntahan po, ating papasadahan kung ano ba yung update or development dito po sa may proyekto na to. No? Kung ano ba siya, ano ba itsura niya ngayon. Ang pangalan po nito is ito pong Kaliwadam Outlet Diversion Tunnel na tinatawag na nakalocate po dito sa may Teresa sa may Rizal. So mag-umpisa po tayo dito sa may Shell Boso-Boso at samahan nyo ako ating alamin at ating tignan po no, kung ano ba yung Kaliwadam po dito sa may Teresa Rizal. So tara, let's go! So dito tayo mag-uumpisa sa may Shell Boso-Boso at ang sabi dito ni Google, simula dito sa may Shell Boso-Boso papunta doon sa may natin sa ating destinasyon sa may Kaliwadam Diversion Tunnel is around 23 minutes, no? So medyo malayo pa siya simula dito, pero papakita ko rin sa inyo yung madadaanan natin, kung ano ba yung madadaanan natin dito at kung gaano ba kaganda doon sa lugar na yon. Okay, so sakop po siya ng Teresa Rizal, yung pinaka endpoint na tunnel na kinagawa, no? Ito yung Kaliwadam at isa po ito sa mga kontrobersyal na proyekto po ng ating pamahalaan dahil yung una, yung pinuntahan po natin na unang dam, yung Laiban Dam, yun talaga yung pinaka original dapat na gagawin, pero hindi siya natuloy, no? Kasi mayroong mga yun nga, yung mga katutubo natin na dumagat is nagano sila na kumbaga umapila sila dahil dun sa gagawing project is matatamaan yung mga bundok, mga ganun, mga tirahan nila. So time check tayo ngayon guys, 2:39 ng hapon at makulimlim ang panahon ngayon. So sana mamaya, hopefully sana mamaya umayos-ayos yung panahon. So napakaganda po na itong pupuntahan natin, no? Itong Kaliwadam Project. Kung gaano na ba kalawak yung mga ginagawa doon sa area ng Teresa. Medyo matagal na rin tong ginagawang proyekto na to, na target
na target is 2027 na matapos, no? So hindi lang ako sigurado kung ang mangyayari is malulubog yung area ng Teresa pagka nagsimula na yung yung operation ng dam. Okay guys, pababa na tayo dito sa may Old Boso-Boso. Bali makikita natin dito yung Sierra Madre Mountain Range dyan sa itaas. Makikita natin dyan. Napakaganda nyan. Papunta na yan doon sa mga tourist spot pocket ng ng Marilaki Highway, yung sa mga tourist spot doon. Tapos ito, pinapakanan na tayo dito ni Google. Antipolo Road. Pero itong barangay na dadaanan natin, ito po yung barangay Pinugay. Tapos ang kanto po nito, ang tawag po sa kanto na to is ito pong Kiskisan. Ayan. So marami po nakatira na rin dito sa lugar na to, itong sa may barangay Pinugay. Yung left side pala nito guys, na dinadaanan natin ngayon is sa kaliwa nito, yung Buso-Buso River. Yan, makikita nyo dyan. Napakahaba pala nyan. So tagos na nyan hanggang doon sa may Teresa, Morong, Baras, yan ang mga tagos niyan. Habang habang nagda-drive ka dito sa loob nitong barangay Pinugay is malamig dahil yung mga puno, yan nakikita nyo sa itaas, yan, nakasaklob sa highway. So 17 minutes, 7.9 kilometers. So napakalayo pa nito. Simula pala doon sa pinasukan natin, doon sa may labasan, sa may Marilaki Highway, tapos dito sa Antipolo Road na nakalagay dito sa may mapa, is napakahaba pala nito, no? Kung titignan natin sa may aerial shot natin, yan, napakahaba pala nito. Isang diretso siya na ang tutumbukin niya is yung bundok doon sa kabila. Wala pa ako nakikita mga bahay dito sa pagpasok, no? So, konti pa lang, halos man nakikita ako dito parang mga warehouse. Talagang siya, no? Talagang sobrang green pa sa part ng na to, ng lugar na to, dito sa may Antipolo. Yung mga puno, kaliwat kanan. Tsaka nakaka-relax din yung mga ganitong dinadaanan natin, no? Okay, ito, diretsuhin lang natin to. May mga nakikita na ako dito sa left side natin. Maraming bahay. Yan. There's a push and there's a pull. There's a new moon and then it's full. The tide will rise and rise until it falls. And there's a rhythm to it all. There's a you and there's a me. There's a pattern in the chaos, a current in the sea. And there are times I wish I had a mountain top to see the rhythm of it all. Yung pangalan ng lugar na yan na nakikita natin sa kaliwa is yan po yung Southville. Napakalawak po niyang na yan, Southville na yan. Hanggang doon yan, konektado po yan doon sa may paanan ng Marilaki, sa may kabila, sa may mismong highway. Tapos ang nakakasako po dyan sa Southville na yan is Barangay Pinugay. So ito, diretso lang natin. Grabe, no? Guys, so ayun, makikita ninyo. Sa left side natin, ito muna tayo konti. Sa left side natin is makikita natin dito yung bundok. Ayan. Ayun, no? Yung mga bundok, ang tataas, ang tatangkad. Ayan. Mas marami rin ditong humihinto, marami rin nakatambay dito sa part na to. Mga nagme-merienda, ganon. Kasi yun nga, maganda yung yung view. Ayan. So, may mga kabataan dito na nagmumuni-muni. So ito, diretsoin natin.
Sa dulo, nakikita na natin doon may bundok. Doon tayo kakanan. Dito na rin nata yung paggawaan ng ano, yung semento eh. Parang may nakita ko dito yung paggawaan ng semento or ano. Ito, sa right natin guys. Oh. Parang paggawaan ng mga semento yan or hindi ko alam kung poste. May mga nilalabas na poste dyan minsan eh. Okay, dito na tayo sa may dulo. At pinapakanan tayo ni Google dito, no? Meron tayo nakita dito na City Hall of Antipolo Extension Office. So, sakop na po siya ng Barangay San Jose. So, kakanan tayo dito. Meron na lamang po tayong 9 minutes sa punta po doon sa mismong Kaliwa Dam. Mas marami na rin palang ginagawa dito guys. Oh. Dami nang ginagawang mga ano dito, buildings. I-develop na rin. Dito sa part na to, yung pagkakanan natin is medyo pataas na siya, no? Pataas na yung elevation niya. At napapaligiran na rin pala to ng mga ano, ng mga puno oh, sa kaliwat kanan, no? Baga nasasakloban tayo ng mga puno oh. Marami pa akong nakikita mga bahay. Marami pa mga nakatira. Hindi ko lang alam kung anong barangay na ito or sitio na to. Malapit na tayo, 7 minutes. Doon na tayo sa ating destinasyon. Galing, no? Nakagawa sila ng kalsada dito sa pinakaloob. Ang labas na nito papunta ng Teresa. Doon sa may Antipolo, papuntang Antipolo Church to eh. Makikita natin doon sa itaas nito is makikita natin yung quarry. May mga quarry na rin tayo nakikita sa ibabaw. Yung pinakwari sa medyo dulo na. Dulong part na yon. Siguro doon na yun malapit sa labasan. Sitio Adwas. Mayroon ako nabasa doon, Sitio Adwas. Itong dinadaanan natin ngayon. Yun, so may mga portion dito na ayan, oh, katulad yan guys. Oh. Mga bitak-bitak yung daan. Pero tingin ko dito pagka maulan madulas ang daanan dito. Kasi yung highway, oh, yung nakakalsada nilulumot na. Tulay na bakal, oh. Laking pakinabang na ito. Ayun, pinapakaliwanan niya tayo dito. Ang sabi dito is Pantay Buhangin Road. Dito pala siya naka-locate sa may Pantay Buhangin Road. Dito magtatanong tayo. Te, saan ba yung Kaliwa Dam? Ayun na. Sa'yo. Okay, sige po. Salamat. Salamat po. Malapit na pala, no? Salamat po. So dito guys, dito daw tayo kakaliwa. May nakausap na tayo dun. Napakalawak pala nito, tong area dito. So ang sabi ni ma'am is ando doon na raw sa may kaliwa. So paliparan muna natin ang drone kung makikita natin siya dito sa part na to, no? So tingnan natin. Okay guys, ito na. Tataasin natin na. Tingnan natin dito sa part na to, no? Kung kitang-kita na dito yung dam. Pangatin lang natin. Ayun, may nakikita na ako dito sa left side na kulay blue na mga istruktura. Yan. Hindi ko lang alam kung yan na yun mismo yung dam. Pero I think karugtong yan nung dam, yung diversion dam sa left side. Dito na tayo sa, check natin dito sa right side naman, no? Okay. Itong way na to guys, ito na yung dinadaanan natin ngayon. Yan. Yan dinadaanan natin ngayon. Yan yung palabas ng papunta ng Morong, Teresa. Yan, may mga daanan dyan. Papuntang Tanay. So, yung dam pala guys is nandito sa kaliwa natin. Yan.
So kung mapapansin natin dito is malaki na pala itong ano to. Sobrang laki na pala ng ginagawa dito, no. Nabungkal na pala yung ilalim ng ano ng bundok ay, no. Yan. Yan ang itsura pala. So fully developed na rin pala siya. So ito daw is ito raw yung pinaka-outlet, yung pinaka-tagusan ng manggagaling doon sa may General Nakar palabas dito. So kung lalabas diyan yung mga tubig is possible ano to hindi ko lang sigurado kung lulubog tong part na to. Kasi ganoon ang mangyayari, magkakaroon ng gate yung ano na yan yung putas na yan na ginagawa dyan. So ang dami pala, ang dami ng ano, ang dami na pala mga ano dito, building mga bahay, mga warehouse nila. Marami na pala dito mga warehouse, mga bahay nila. Yun guys, ito yan yung dulo na yun, yun yung butas. So yan yung pinakabutas yan. Yan, lapitan pa natin ng konti. Kitang-kita na dito yung tunnel. So, ang sabi nila 2027 is matatapos na to, no? Yan, baba natin ng konti para makita ninyo. Yan yung itsura sa pinaka baba. So, yun yung tunnel guys, kung makikita ninyo. So, yan yung pinaka itsura pala ng dam dito sa Teresa. So, balik na tayo. Grabe, laki pala nito, no. So, makikita nyo yung dulo na yun, no. Hanggang doon sa dulo, bubutasin yan. Tatagos ngayon yan ng General Nakar. Ang haba niyan, 22 kilometers. So, napakahaba ng bubutasin dyan sa Sierra Madre. So, yun, yung pinaka-update dito. So, pupunta naman tayo doon sa mga nakatira dito, no. Check natin kasi I think may mga ano dito, mga na-demolish na. So tapos na natin siya makita doon sa aerial. Titingnan naman natin guys yung mismong papasok doon sa may loob, no, para makita nyo rin kung ano ba yung makikita natin doon sa may looban, Dito pala sa may right side natin guys, napakalawak na itong parang bukid dito na maraming mga baka. Maganda sa part na to. Ang sabi nila ma'am is sakop na raw ito ng Barangay Buhangin. So yun yung sinasabi nila dito. At ang tagos nito yung palabas na po ng mismong Morong. Ito yung itsura dito guys, May mga taniman na rin pala dito, mga palayan. Kaliwat kanan na rin dito yung mga palayan na nakikita natin. May mga nakita ako dito na parang dinimolish na bahay. Hindi ko lang alam kung saan banda dito, saan part dito sa malapit sa Kaliwa Dam, no. Pero napansin ko dito yun, may mga bahay dito ng mga nakatira. Ayan, sa may kaliwa natin, sa may left side natin yan. Yan, may mga may-ari ng ano yan, bukid. Tapos kung sisilipin natin dito, yung part ng Kaliwa Dam is tinatabunan nila yung palayan. Ayan, tinatabunan na nila. Hindi ko lang alam kung dediretsuhin yan hanggang doon sa may dulo, doon sa pinagkananan natin kaganina, no. So wala pa tayong nakakausap dito. Diretsuhin lang natin. Ito na. Kaliwa Dam Project Tunnel Outlet. Metropolitan Waterworks and Sewerage System. So ito na yung itsura niya guys.
Ang nakalagay dito is welcome to New Centennial Water Source Kaliwa Dam. Under siya ng Metropolitan Water Works and Sewerage System. So, yun yung mismong ano nito, may hawak ng project na to. I think malaki pa yan doon sa may loob. Pero dito may mga bahay pa rin guys, oh, na nakikita tayo. Pero parang abandonado na rin. Okay guys, nandito na tayo sa may water source, no? Yung Kaliwa Dam dito sa may Teresa. At may mga nakakausap na rin tayo dito na mga ibang mga lokal dito, no? So dito sa may tapat kasi is may kita natin dito. May mga bahay na rin dito. Ayan. So ang sabi nila dito is yung mga bahay dito is inaabandona na. Kasi sakop pa rin naman daw ito ng gagawin na Kaliwa Dam project. So ito yung nakikita natin dito ngayon. So sana may makausap tayo. Ayan. Ito yung tsura dito. Ito yung mga bahay dito sa may harapan. May ilan na mga bahay pala dito, no? So kung mapapansin natin doon, may bahay doon na inabandona na. Pero marami pa rin mga mga alaga, mga manok dito, no? Yan yung bahay. Isa yan sa mga inabandona na. Dahil ang gagawin dito is sa katagalan is baka sakupin na rin to ng Kaliwa Dam. So yan. Yan yung mga dito. Itsura dito. So ito yung bahay guys. So, tignan natin na naabandona na dito sa may Kaliwa Dam. Ganda na ito. Oh. Ayan. Oh. Napakalaki na itong bahay na to. Pero yun, abandonado na siya. So di tayo pwede pumasok kasi private property yan. So i-check lang rin natin doon sa may harapan. Kung may makakausap pa tayo, no. So yung mga nakatira dito is sabi nila aalis na rin daw sila dito. Siguro pagka totally na ayos na yung Kaliwa Dam project dito. So pasukin natin to. Check natin. Meron nakalagay dito, bringing energy to the world. Yan. Welcome to New Centennial Water Source Kaliwa Dam project. So napakalawak niya. Dito pa lang sa part na to is makikita natin yung lawak. Papasok doon sa may mismong dam. Pero baka hindi na tayo lumapit doon kasi bawal na. Yan guys, oh, makikita nyo dito. Maraming mga tinatambakan na. Hanggang doon pa siguro yan sa may dulo. So check natin. Ayun na, nakikita ko na sa dulo yung yung mismong entrance. Pero hindi na tayo pupunta diyan. Dito muna tayo. Check muna natin dito, guys. Grabe, no? Ang lawak nito ang tinatambakan dito. Titingnan natin kung hanggang saan yung tambak. Ay, grabe. Etong tinatapakan natin ngayon is tinatambakan na nila yung palayan. Hindi ko lang sigurado kung ididiretso yan doon sa may mismong dulo. Kasi napakataas na to dito sa part na to no. Yan Baba tayo. Tingnan natin yung mga bato. Lalaki mga bato. Siguro ito yung mga kinukuha doon sa may loob ng tunnel, no? So ito siya, guys. Okay, bumaba tayo dito sa may mismong parang pinatambakan nila ng mga galing doon sa may loob. So may kakausapin tayo dito na isang, siguro tatrabaho siya dito. Tatanungin lang natin. Kuya, magtatanong lang. Ito ba yung galing doon sa may loob? Sa tunnel. Tapos dito po tinatambak. Tama nga. So yun yung tinatambak. Katambakan ba yun hanggang doon? Sige.
Salamat. So yan guys. Meron tayong nakausap dito na mismong tatrabaho dito, no. Ito palang mga bato na to. Ito mga to is galing pala yan doon sa may mismong tunnel na hinuhukay. Tapos dito nila tinatambak sa may malawak na palayan na to. So yun. Ayan. Ang nakikita ninyo ngayon, ang lalaking mga bato na ito. Ayan. Meron kasi silang tinatawag na ano doon boring machine. Yung boring machine na yon, yun yung umiikot doon sa mismong tunnel. Tapos kinakrush nila yung mga bato. So ito na yun mismo. Ito na yun mismo yung ganito na itsura. Ayan. Ang ganda ng mga bato. Buhay na buhay. So alis na tayo dito. At baka masita tayo, no. So papakita ko pa sa inyo doon sa may gilid kung ano pa yung makikita natin. Grabe ang lawak na ito guys. Simula dito sa may pagpasok, doon tinatambakan nila. So labas na tayo. At baka masita tayo ng guard dito. So hindi na tayo pupunta doon sa may pinakabungad kasi hindi naman tayo makakapasok dyan. So pansin ko dito, no, yung mga kinukuha pala na mga bato doon is tinatambak dito sa may labas. Kasi may nakita ako dito sa left side. Dito yung mga materialis. Mga materialis, mga malalaking mga tubo. Danger, fall hazard. Ito yung mga materialis nila na nilalagay sa may gilid. Ayan, sa gawing kaliwa natin guys. Dito naka-locate pala yung mga materialis na ginagamit doon sa may loob. Laki oh. Ayan, daming trabahador. So yun lang, hanggang dito lang siya. Kasi yung tabi nito is sementeryo na. So hanggang doon yung Kaliwadam. Napakalaki rin ng Kaliwadam Okay guys, dito sa Di Kalayuan, dito sa may Kaliwadam project na ginagawa is may mga nakakausap na rin tayo ng mga lokal dito mismo. Kung mapapansin niyo, yan, merong mga bukid dito sa may likuran natin. So meron tayong residente dito nakausap. Ano pangalan niyo ya? Inocencio Rubino po. Si Sir Inocencio, taga dito po siya sa may barangay ya? Barangay Dalig. Barangay Dalig. Sitio Buhangin. Sitio Barangay Buhangin. Dalig. Yung bahay kasi ni tatay dito nakalocate sa may malapit sa may dam. Paano ba yun? Matatamaan ba kayo dyan ng relocation? Opo, tamaan talaga po. Merong nagpunta na mga gwardiya dyan. Ano yung pinapakita nga sa inyo? Yung lang sir, yung mapa lang na may nila na yun ang masasakop nila sir. Yun ang sakop ng mismong Kaliwadam Kaliwadam. po. Ngayon, wala silang binibigay na specific na papel sa inyo. Naipapakita. Kanila na. Pero sabi nyo tayo kanina, no? Parang pinangakuan nata kayo ng Opo, MWSS. pinapangakuan kami ng WSS at saka kami mga tao dito, lahat kami dito ay miniting sir Oo. ng MWSS. Nag-meeting kami mismo doon sir, kasama yung mga Sa may mayor. loob. Mayor sir, doon sa bayan mismo. Sa may bayan. Anong nakakasakop ba nito, sir? Teresa po. Teresa. Oo. Miniting kami doon. Pagkatapos meeting namin doon, tapos miniting rin kami dyan sa lugar na yan. Dyan sa may loob. Dyan lang po. Yan kanina sa tinigilan natin. May bahay pa dati dyan, di pa nagiba. Miniting rin kami dyan na ganun nga ang proseso. Tapos yun nga, mag-antay lang ng tapos kinuha yung lahat ng impormasyon sa amin. Lahat kayo mga nakatira dyan, tay? Oo. Kinuha information ninyo? Opo. Tapos, anong sabi? Yun nga, pagka pag kami relocation, pinapili kami relocation o pira. Okay. Kailan pa yan nangyari, tay? Anong year yan? Yun sir, bali year 2002 ba yun? 22, 23. Okay. Kasi nag-umpisa yan, tay, year 2022. Year 2022. Ibig sabihin, tay, year 2022, kinausap na muna pala kayo. Opo, kinausap muna. Pero ngayon, wala pa rin sa inyong binibigay. Wala pa rin sir. Tatlong taon Nangako na. sila nun, pag November, ganun na nga.
ibibigay na yung O bibigay na. para sa inyo. O, pero hanggang ngayon wala pa rin. Nako. Tapos dumating na lang yung pumasok na yung pinasukan na nila ng mga gwardya at hinaras yung mga tao na umalis. Paalisin. Sabi niyo tayo Nawala. kayo na parang inoperan pa ata kayo na bibigyan kayo ng puhunan. Opo, bigyan kami ng puhunan. Kung inupiran kami ng trabaho, kung di kami makapagtrabaho na, ay bigyan kami ng puhunan. Tapos yung kunting tulong nila na sa paglilipat, pag umpisa mo doon sa lilipatan mo, yun. At saka kung relocation, ibibigay nila. Tapos yung sa iba naman, yung kung gusto nila pira na lang. Pera na lang. Oo. Yun ang Yun pangako mga, nila. ano nila, yung kanilang choices sa inyo. Opo, Pero sir. hanggang ngayon, Wala pa rin, sir. wala pa rin. Yun nga, sir. Bali pumasok na yung mga gwardya, naglagay sila ng mga gwardya para pilitin yung mga taong umalis. Pero wala pa na ibibigay. Walang naibibigay. Kaya iba sa natakot sa mga gwardya. Kasi mga gwardya nila, malalaking tao. Oo, Kaya natakot eh. Sobrang takot, umalis na lang iba. Oo, kasi kinukulit. Lagi nang kinukulit. Oo. Eh ako, medyo nakipagtalo sa kanila. Oo. Hindi na nila ako pinupuntahan doon. Oo, kasi nga, ano na rin kayo dyan, tay. Matagal na rin kayo. Oo. May rights na rin kayo dyan eh. Opo. Eh, yung tingin ko, baka sasakupin lang nila na hindi na sila magbabayad. Paalisin Oo. lang yung tao. Oo, Kasi ngayon, may mga luti dyan, sir, na abandonado na sasakop na nila. so ibig sabihin tayo, ang pinakatanong dyan, baka mawala yung pinangako nila sa inyo, mapunta na lang sa ibang tao. Yung pinangako nila sa inyong pera, Opo, no? kaya nga ako... Kasi, pero saan na kayo pinaalis eh. Opo. Baka nakuha na nila yung pondo, baka, nakuha na yung pondo, tapos, hindi na ibigay. Ewan natin kung nasaan na, di ba? Opo. So yun yung ano doon, nakakabahala doon. Na para dapat sa inyo, Wala na. hindi Napunta natin na sa alam. Oo, napunta na Nabulsa sa iba. Sayang naman yung iba, no? Umalis na lang rin. Kung Dahil, nasa ano na. so, yun na. Kawawa rin pala ito sila tatay dito, guys. At matagal na rin pala silang pinapaalis. Pero yung pangako sa kanila, noong year 2022, hanggang ngayon, wala pa. So, kung meron man na makapanood ng video na to, mga taga MWSS, sana ma-actionan nyo tong problema nila tatay dito. Actually, sila tatay na lang ata ang tira doon, no? Kaya na lang tayo, no? Mayroon pa akong katabi doon, sir. Hindi pa sila umalis kasi bali 3 pa kaming bahay doon. Hindi sila umalis kasi nasasakop ko sila. Sa inyo pa rin. Oo, Oo. kasi... 3 bahay na lang kayo. 3 bahay na lang pala kayo dyan, no? Oo. Hindi kausapin na lang nila kayo para ma-relocate. Oo, kunti lang naman sana yun eh. Total, may mga bahay naman dyan sa may Pinugay, eh. Di ba? Oo. May mga bahay na available dyan na mga pabahay ba? O may plaster lang nila kami. Makunting bigyan na kami nila kung totoo to pa rin nila dapat ang pangako nila. Sa bahay, wala namang problema yun. Kung ilulukit nila kami, kahit tulog-hulugan namin, kami na maghulog-hulog. Basta ma-plaster lang kami, okay lang. So willing din po pala kayo maghulog kung meron talagang Oo, kung mayroon talaga. Basta at least na pag-alis namin, may matuluyan na kaming bahay. Kaysa sa wala, sir. Oo. Eh, yung mga anak ko, 4, maliliit pa. Oo. Kung bigla kayong palisin, paano na yung mga bata, kawawa O, naman. ang hanap buhay lang namin, pagtitinda-tinda sa dyan, ay minsan lang, sir, kung mayroong paninda, pero minsan wala. Oo. Ayun lang ang hanap buhay namin. Eh, ngayon, bawa sa isang linggo, 2 bisis lang makapagtinda. Yun lang ang hanap buhay namin. Kawawa naman sila tatay, ano. So, yun. Pakiusap nila tatay talaga is may relocate sila, guys. At sana matulungan natin sila tatay na matugunan yung kanilang problema dito sa Sitio Buhangin tayo, no? Sitio Buhangin. Dito sa may mismong dulo po ito ng Kaliwa Dam na ginagawa dito sa Teresa Rizal. Okay guys, bali napakinggan natin si tatay, no? Yung taga dito mismo. At marami rin pala mga problema yung mga lokal na malapit dito sa may Kaliwa Dam. Sana po is mabigyan natin sila na update or development kung ano ba talaga yung mga kumbaga yung mangyayari sa kanila, no? Kung yung mga pinangako ba sa kanila is matutuloy. So dito na rin nagtatapos ang ating video at kakain lang tayo ng masarap na suman to, ayan, nabili ko sa may kanto, guys. At maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa ating vlog at kita-kits pong muli sa ating susunod na adventure. Salamat po. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young.
years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching